tayo. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa mga Kwentong Nayon. Kwentong Nayon na po tayo sa oras na 4:22 ng umaga dahil nabanggit mo galing kang sa Sablayan Occidental, Mindoro. And may nakita ako doon. May nakita kang ibon na malaki. Ibon. Pero hindi. Mahilig ka ba sa ibon? Ay, mga manok. Ibon din ba ang manok? Ibon din, di ba? Fowl. Fowl. Fowl ba? Oo. Ang ibon, bird, di ba? Bird. Ang manok is considered as fowl. Salamat po, Kuya Kim. Pero believe ako dito. Alam mo, kung sa iba, lalo't liblib yung lugar mo, may makita kang malaking ibon. Malaking ibon na rare. Ay, hindi nga makalipad. Oo. Nakita niya. Tinignan niya, abay, ano kayang ibon ito? Ano may sugat, iniuwi niya, kaya inalagaan. And search niya sa Google. Ay, yung pala'y agila. Mo na. At makapagkwento. Makwento natin. Si R, ito ang kakaiba pangalan. Ito yung R-A-R-R. R. James Bergonya ng Barangay Burgos, Sablayan Occidental, Mindoro. R. James, good morning. Good morning, RJ. Good morning po, sir. Si Dennis at Noel dito sa Teleradyo Serbisyo. Ikaw ba'y galing sa pangingisda? Opo, kauwi lang. Saktong kauwi ko lang, naliligo. Ay, anong huli? Ay, mga mga surahan. Aba, walang tuna? Wala, sir eh. Gano'ng kalayo ba sa Pangpang yung iyong pinangangawilan? Po? Gano'ng kalayo sa Pangpang yung pinamimingwitan mo? Hindi po ako namimingwit. Night spear fishing. Spear fishing. Pana. Oo. Anong huli? Kanuping? Opo, mga kanuping, manitis, danggit. Danggit. Yung kanuping, parang, paano ko ba i-describe to? Parang talakitok. Parang... Ay, di may ulam. Para po siyang Ano yan, pambenta? Masarap inihaw yan, at saka paksiw. Ano, ibebenta mo o pangulam lang, R. James? Meron din po tayong pambenta, pero ilang kilo lang po. Ay, may nangingisda din pala at ito ay nag-aalagi din ng mga hayop sa bundok, R. James. Nagtitiba ng saging. Naniniba ka ng saging. Yes po. Ayun. Sige, at ikaw ay nakakuha ng agila. Paano mo nakita yun? Chanjabol Hawk Eagle. Sige, kwento mo sa amin, R. James, paano mo nakita at nasagip yung agila? Nung time po na yun, pumunta po ako ng bukid na para po tumiba po ng saging. Tapos, pagkatapos ko po magtiba ng saging, pumunta po ako doon sa tuktok ng bundok namin. Para naman ilipat yung alaga kong baka. Tapos, ayun po, sa hindi sinasadyang pagkakataon, nadaanan ko po siya. Nakaano po siya sa damuhan. Nakaano? Sub-sub siya doon. Hindi kumikilos. Opo, kasi na po siya, hinang-hina na po siya, para na siyang, kung saan parang siguro na sa, maghapon na po siguro siya doon. Kasi po, pumunta doon mga, na po, alauna, mag-alas 2. So, anong makita mo, anong ginawa mo, R. James? Sobrang, siyempre, curious, medyo kakaiba yung aking nakita. Kasi minsan ko lang naman makita yung ganong ibon. So, na-curious po ako. Hinuli ko po siya. Nung pagkahuli ko po sa kanya, medyo nag-aalangan po ako na iuwi. Kasi, sabi ko, ngayon ko lang nakita tong ibong ito. Yung pupuasok agad sa isipan ko. Na, minsan ko lang siya nakita. Sabi ko, kung ako na-amaze na makita ito, ano pa kaya kung iuwi ko kaya muna sa bahay? Anong kondisyon ng agila? Nung agila, nung makita mo, may mga sugat ba siya? Meron po sa kabilang mata. Pero alam mo na noon na agila siya o hindi pa? Hindi pa po. Kasi bago ko nalaman na agila siya, nung inuwi ko po siya dito, kasi pagka uwi ko po dito, pinicturean ko po siya, tapos search ko sa Google. Doon ko po Yun, doon mo nalamang agila nga. So anong pumasok sa isip mo nung malaman ko agila pala itong aking nakuha? Anong ginawa mo?
Ay, madali po. Tumawag po agad ako. Nagmamadali akong tumawag kay Tito Philip Taligumba para naman si Philip, sa kanya. Si Opo. Philip ay nagtatrabaho sa Office of the Mayor kay Oo. Mayor Bong Marquez, di ba? Opo. Ayun. So, ano sabi sa'yo? Nung tumawag na din ng DNR, ng Menro at ng Senro. So, nagpunta na dyan, no? Opo. Ayun. So, Mm-mm. so alam mo na noon na talagang kapag agila, ay kailangan pangalagaan, talagang proteksyonan. Dapat talagang mabigyan ng maayos atensyon, lalo't may sugat yan. Opo. Oo. Anong pinakain mo doon sa agila? Anong pinapakain mo? Mga isda po nahuli sa pamana. Ang ginagawa ko lang po, hinihilab ko lang siya tapos pinapakain sa kanya. Kumusta na daw ngayon yung agila? Nasaan na? Nasa nasa pangangalagaan na ng DNR. Sa San Jose. Opo. Oo. Yun. Mm-mm. Anong pakiramdam mo? Nakita ko pinasasalamatan ka ng Mayor Marquez dahil nasagip mo Oo. yung agila. Medyo kinabahan nga po ako nung dumating sila dito kasi ang akala ko po kasi nung time na yon i-rescue lang nila. Mm-mm. Hindi ko naman po kasi in-expect na gano'n ang mangyayari. Kaya nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga pumunta dito. Ayun. Ayun. Lalo na po sa inyong dalawa ni Kuya Noel. Tinulungan lang natin pati yung agila na malagay sa ayos, no? Kasi nga humingi ng tulong din yung tito mo. Si Philip, matagal na natin kaibigan yan. So, ikaw pala talaga, may knowledge ka na sa mga ganyan na alam mong kung ano dapat endangered. gawin, Oo. no? Po. Oo. Marami ba mga ibong ganyan sa inyo? Ang first time na may agila? First time ko lang po nakakita ng ganyan dito sa amin. Malaki na yan eh. Nung ibino ka yung pakpak, mga 2 feet yan eh, di ba? Ang lapad, oo. Pero ano yung initial na sabi mo yung bakit may sugat sa mata? Maaring nakipaglaban sa ibang ibon? Opo. Oo. Possible, Parang gano'n na nga po. Kasi yung sugat niya po sa mata parang nadali ng kuko o... Oo. Parang nakalmot eh, ano? Baka may nakaaway na malaking ibon din, ano? Siguro nga po kasi baka hindi po kinaya ng Battle of the Battle of the Bird. Opo. Oo. Pero Dennis, may isang request si R. James na sana pagdating ng oras na okay na yung agila. Pwede nang pakawalan. Pwede siya yung mag-release. Ay, pwede yan. Oo. Diba? Aayusin natin yung kahilingan mong yon. At siguro, yung nilalagyan ng tag yan ng DNR di ba? Nasa pangangalaga ngayon ng Tamaraw Conservation Program. Oo, sa DNR, San Jose. Sila yung may kakayahan para pasilidad. dyan. Oo. Yun. Itatag yan tsaka papangalanan. Malay mo, ang ipangalan dyan sa agila si R. James. Di ba? Ay. Sana nga po. Oo. Sana nga po. Tapos ikaw yung mismong mag-release sa natural habitat nung agila. Pero sasabihin mo kami, RJ, nasa iyo yung aking number. Sabihin mo kami para makapunta kami dyan at maging witness kami sa pagpapakawala mo sa agila. Oo. Sige po. Oo. Sige. Maraming salamat sa iyo, R. James Bergonya. And, Maraming salamat sa inyo. at nakita ko doon sa lugar nila talagang mabundok, mabukid pa talaga, maraming puno. Maraming puno. Oo. Kaya ikaw pala ay nagbubukid din at nangingisda. Opo. Oo, yun. Ay, may matitibabang saging. Ay ngayon po, meron pa. Ay, may pamilya ka ba, James? May pamilya ka ba? Meron po. Meron, oo. Sige, batiin mo sila lahat. Batiin mo sila. Oo. Binabati ko po yung aking mama na si Ana P. Bergonya. Yung teacher. Mendoza. Teacher yun, di ba? Opo. Ayan, sige. At Tapos yung kapatid ko po na si Rona P. yan, sige. Tapos yung amin pong makakulit na mga bata dito. Si Jenna P, si Rena P, Oo. saka si Miana, si Brianna, si King. At
yung mga makakulit pong mga bata namin dito. Sige. So, R. James, no, maraming salamat sa pagsagip mo sa Agila dyan sa inyong barangay, sa Barangay Burgos, sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Yan ang Pinoy. Thank you. Thank you. Nawala. Na. Yeah. Oo. Ang ganda nun, ha? Nino, Nung Agila. alam ko nasan yung saging na tiniba niya. Oo nga, hindi na ako nakapag-uwi.